Pinuputol din pala ni Chris na mga punong saging nila na sira kasi ayun ang resulta sira din daw yung bunga. So dapat lang kasi para saan pa 'di ba? Nang sa ganon pinutol niya, mapakinabangan pa maging organic siyang abono sa mga katabi niyang pananim. Pero dito kasi sa amin yung mga sira na puno ng saging, ito yung mga hinihintay ng ilan eh. Lalo na yung mga may mga alagang hayop like baka kasi yung puno ng saging, napakinabangan nila yan, hinahalo nila sa feeds, inaad-ad nila yan, ibalani kasi tawag yan dito sa amin, hinahaluan nila ng tahop. Kahit yung saging na maayos, yung punong saging, maayos yung bunga, tapos sinog na, kukunin mo na lang. So yung punong saging, minsan binibinta yung may-ari, lalo na kung yung may-ari is walang alagang hayop. So binibinta nila yung balani dun sa mga kakilala nilang may mga alagang baka, yung mga ganun. Binibinta yung iba, binibigay lang. Kahit yung mga sira na puno ng saging, binibinta pa rin o binibigay pa rin yan ng iba or ginagamit pa rin kasi yung part kasi ng sira is pwede lang naman yun kunin mo na gamit yung itak, no? At yung mga maayos na part lang yung ihalo mo sa feeds kasi ayun nga sabi nila na bawal naman talaga daw ihalo yung sira na part, isali kasi nakakasira daw yun ng tiyan ng baka. Siguro may iba nagsasabi na baka may mga insect na nakakalason ba. So yun no. So sobra daming saging nila ni Chris na no at bokeh din ito malayo sa bahay nila. Sobrang dami din kakao nila ni Chris na guys no. Kami din meron din kaming kakao, 3 puno lang, medyo malayo dito sa bahay namin. Pero ito talagang kakao, nagtataka din ako ba kasi hindi lahat ng pagbubunga niya maayos no. Pansin nyo guys, shout out sa may mga kakao dyan. Iwan ko ba? Kasi kung kakao lang ba namin. Kasi itong kakao namin, may mga seasonal lang pagbubunga niya na hindi, puro sira yung bunga. Kumbaga magtataka ka na lang. Siyempre, kapag nakita mo na yung naging hinog na, kukunin mo. Yung kakao kasi namin guys, kulay green. Tapos naging yellow pag hinog na siya. So, pag naging yellow siya, kukunin namin. Kasi nakala naming hinog na, pero pagkabiyak pala namin, it's a prank pala kasi ayun, tuyo yung nasa loob, yung mga bunga, yung butos, tuyo, tapos may mga itim-itim. Magtataka ka na lang kung bakit nakapasok yung mga itim doon sa loob. So siguro nakapasok ng insect, may mga insekto nakapasok, mga piste, yung mga ganun, kaya nasira. Pero nakapagtataka din kasi din dito sa kakao. Okay lang sana kung isang bunga yung sira, pero lahat ng bunga sira siya. Kumbaga seasonal talaga yung puro sira yung bunga niya. Yung mga ganun. So wala ka talagang makakain. Pero kapag kakain ka, wala talaga. Pero kung sa usapang magawang tsokolate, pwede naman. Pwede yon yung mga sinabi ko kanina na naging yelo tapos tuyo pala dun sa loob at may itim. Pero yung mga buto-buto nun, yung gawing tsokolate, is okay naman siya. So pwede mo rin kunin yon. Huwag mo lang kainin kasi sira na nga. Baka makakain ka ng uod. Idiretso mo na lang ng bilad sa araw. Tapos pwede yon. Pero pag kakain ka, hindi ka talaga makakain. Kasi, di ba? Pero may pagkatapos ng mga ilang buwan, pag namunga na siya ulit, okay naman siya. Lahat ng bunga maayos, matamis yung pagkain, makakakain ka. Pagka next naman ng bunga, mga sira na naman ulit. So, ano ba behavior ng kakao guys? No? Ano ba yung dapat gawin para maiwasan yung mga ganun? Para nang sa ganun tuloy-tuloy yung pagbunga niya ng maayos. Maiwasan yung pagkasira ng bunga niya. Kasi may mga time talaga na gusto mag-crave ka din na kumain ng kakao eh. Yo? Ang sarap kaya habang nanood ka ng TV, mag-sup-sup-sup ka ba? Grabe, may mga kakao din pala sila ni Chris na yellow yung bunga kapag nahinog. Sobrang daming hinog guys, Sobrang sarap niyan. Sa sobrang daming hinog, kahit isa lang, okay na. Tapos yung iba, kukunin mo na lang, diretso bilad sa araw. Dito kasi sa amin, pag may nagbinta ng kakao, may iba kasi nakikita ko dun sa vlog, parang inaano lang nila, nilalagpang nila dun sa kalaha hanggang sa matuyo, hanggang sa mangitim. Pero yung traditional talaga dito sa amin, yung bunga ng kakao ng hinog, binibilad sa araw hanggang sa matuyo na talaga siya. Naalala ko tuloy dito si Sir Peter Paul sa kakao. Kasi nagpatanim din ng maraming punong kakao si Sir Peter Paul, no? Kung naalala nyo guys. Kumusta na kaya yung kakawan niya? Sobrang dami nun. Ayun, may mga sira din pala.
may mga sira din. Hindi talaga may iwasan siguro yan na may sira yung bunga ng kakao mo. May sira din yung yung kinuha nila ni Krishna, oh. Tinabi nila, hindi nila sinama. Yung mga maayos lang, yung isinilid nila dito. Ito yung mga sira ng bunga ng kakao. Ito, kinito talaga yung ibig sabihin ko kanina. Maitim siya. Pero, may iba kasi pagkapag ganito, may buto pa rin siya na okay. Kaya yung iba dito sa amin is parang kinakampad yung mga Bisaya ba? Yung kinukuha nila yung mga buto na okay. Tapos yung ibang sira na, yun na lang yung hindi nila isasali. So siguro ito yung tinabi ni Chris na puro sira na talaga siguro ito, yun, no? Nangitim na. Malaki na din pala yung yung tinanim nila ni Chris na kakao. Yun, isa din pala sa siguro sa mga pakay niya kung bakit siya pumunta dito is yung linisan niya. Ayun, ito yung kakao. Maganda talaga guys na linisan kahit ano man yung pananim mo kapag may mga damo sa paligid, sabi nila. Dapat ang tagalaga na lilinisan mo yan kasi naaagaw daw yung vitamins. Kumbaga maging payat daw yung tanim mo kapag may mga maraming damo sa paligid. Grabe si Chris na guys, no? Nakakabilib ba? Sobrang dami niyang alam sa mga sa mga gawaing bukid, lalo na yung mga dapat na gawin sa pananim. Ilang taon siguro tong kakao bago mamunga? I-search nga natin. I-search natin guys, hindi ko kasi alam kung ilang taon ang kakao bago mamunga. Ang puno ng kakao ay karaniwang nagsisimulang mamunga sa loob ng 2 hanggang 4 na taon mula nang maitanim. Depende sa uri ng pagpaparami na ginamit. Ang grafting na kakao, kung ang grafted kakao, kung ang punla ay mula sa grafting, maaari itong magsimula mamulaklak at mamunga sa loob lamang ng 18 buwan hanggang 2.5 na taon. So mas madali yung grafting. Ayun nga, mas madali yung grafting kasi kukunin, parang shortcut yun. Dito sa process na mula talaga sa buto, kung ito ay tinanim gamit ang mismong buto, karaniwang inabot ito ng 4 hanggang 4 hanggang 5 taon bago magkaroon ng unang ani. So sa panahon ngayon, yung 4 or 5 taon, sobrang bilis na, no? sa sobrang dami mong libangan, hindi mo na ma-realize na sobrang bilis ng takbo ng panahon, magugulat ka na lang. Sobrang madali lang pala mamunga yung kakao, no? Hindi natin, habang pinanood natin si Chris na, hindi natin mamalaya na ayun, mag-harvest na pala siya. 5 taon na pala yung nakalipas. Maganda guys, no? Apat. Maganda siya gawing business kung gusto mo maging supplier ng kakao. Dito pala plano dalhin ni Chris na yung Starlink niya. Yung bahay na sa likod na ito, plano niya daw ipapasira. Tapos magpatayo siya ng siguro, pagandahin yan siguro ng purma. Sayang din guys, no? Baka yung iba kasi iba na yung dating sa kanila. Para sa akin lang, sayang din tong nasa likod kasi sabi kasi ni Chris na sisirain niya daw, tapos siguro papatayuan niya siguro may plano na siya, yun, na makaka-relax sa kanya. Lagyan din daw niya ng may duyan. Siguro ito, kubo style yung gusto ni Chris na yung may mga yung kahit nasa loob ka is makakapasok pa rin yung hangin, yung mga ganun na type na mga kubo, tapos magduyan-duyan ka. Pero sayang naman to kung sisirain yan, no? Pwede kasi ito gawin na yung mga na-harvest nila, halimbawa ng mga kakao, yung mga ganon, puno ng saging, pwedeng ilagay dito dun sa loob, i-imbak muna habang kapag may mga delay, hindi talaga maiiwasan na ma-delay yung mga panahon na maghahakot ng mga harvest nila, pwede dito itago sa loob ng bahay. Pero sa bagay, sa kanila naman yun. Pero para sa akin, ang sayang din, maganda pa naman yung hindi pa naman siya sira. Mas maganda siguro kapag yung plano ni Chris na gustong ipatayo sa tabi lang siguro niyan. Huwag na lang siguro sirain.
pala decision yarn. So dito pala dalhin ni Chris na yung kanyang Starlink. At walang kuryente pero ayun may power station naman daw, walang problema. Makapaggamit pa rin siya ng Starlink kahit walang kuryente. At makapag-upload tuloy-tuloy na siya. May Starlink na daw sila no pero hindi pa naikabit. So ayun lang po guys no. So marami na namang pinasaya si Chris na sa vlog na ito. Alam ko marami sa mga supporters niya na mga gusto ng ganitong mga vlog, yung mga nasa bukid. Madami kasing nakarelate, lalo na kapag may edad na tayo. Gusto natin yung ganitong mga buhay na nasa bukid lang, mga tanim-pananim lang, no? Sobrang fresh ng hangin, yung mga ganun. At yung mga viewers din niya na nasa ibang bansa, nasa city, na minsan lang nakakauwi ng probinsya kasi doon nag-settle sa syudad. Is ayun, parang reminiscing the moments ba, may babalik nila yung mga dati nilang buhay, yung mga nami-miss nilang gawin sa bukid, at least di ba. So ayun, maganda na naman yung inihain ni Chris na sa atin ngayon, yung mga bukid life na naman niya. So ayun, for this video guys, yun lang. At God bless sa inyong lahat. Subscribe my YouTube channel at i-like itong video at maraming salamat po.